Ito po ang niluto ko. Pasensya na po kayo, hindi ko na po mapigilan ng sarili ko habang nagliligpit ako takam na takam ako so tinikman ko na po. Ang system mo naglagay na po ako ng kanin, ng ilang subo, nilagyan ko ng konting sabaw at eto susubukan natin. Naku po, ang sarap. Pagwari ko magugustuhan nyo rin po ito. Subukan nyo Kapag ka po naisip nyo at nasumpungan nyo magluto ng karning baka, ganito po ang gawin nyo at hindi ako mapapahiya sa inyo. 4 na malalaking tipak po ng binti ng karning baka ang ginagamit ko ngayon. Ang ginagawa ko po tinatanggal ko yung litid-litid, yung taba-taba at hinihiwa ko po ng malalaking bugal, mga 2 subo itong ating karning baka. Pero yung pong mga buto at yung pong mga litid-litid hindi ko po itatapon yan. Sa ibang araw pakukuluan ko po siguro yan at magawang sopas o kaya na may sabaw ng kahit na ano't malasa po yan. Pagkahugas naman po tuyuin natin ng paper towels at timplahan na po natin ng konting asin at konting paminta. Haluin po natin yan o lutuin na po natin. Gamitin po natin itong ating puting kasirola at painitin po natin yan. Pagkatapos maglagay po tayo ng mga 3 hanggang 4 na kutsarang mantika. Katitik na mantika lang pong painitin natin dahil ito po ang gagawin natin Papupulahin po natin ang paligid at kabuuan itong ating pira-pirasong karning baka. Ang tawag po doon siring para maging tostado yung labas pero yung loob hilaw pa. Komot maliliit po ang piraso nito sandali lang pumula yung kabila. 5 minuto lang po at eto ibinabaliktad ko na po sa inyo. Importante para sa akin yung isinisir po natin ang karning baka o kaya naman na baboy o manok katulad niyan nakikita nyo po yan. Para po masilin yung flavor. Mas masarap kasi kapag kagani ring sunog-sunog yung paligid. Lalagyan na po natin ng 2 tasang tubig at pakukuluan po natin to. Siyempre hanggang sa lumambot yung ating karning baka, yung bintit matagal palambutin yan 2 piraso po ng dahon ng laurel. Maglalagay po tayo itong beef cube, 1 lang. At maglalagay po tayo ng 4 na kutsara ng ating mustard. Kinakailangan po yan para mas masarap. Pagkatapos haluin po natin ng konti at nang sumama yung ating mustard dun po sa ating sabaw. Habang pinakukuluan lalagyan na po natin ng 6 na kutsara ng Worcestershire at lalagyan po natin ng 2 kutsarang toyo. Kung hindi pa po kayo naalatan magdagdag pa rin po kayo. Ngayon ilalagay po natin tong hinihiwang manipis na ating sibuyas na hiniwa ko kanina para lalo talagang sapak na sapak yung lasa dun sa ating karne. Haluin po natin yan at maliligis yan habang pinapakuluan po natin sasama yung lasa ng sibuyas din sa ating sarsa. Tapos lagyan po natin ng 5 pirasong bawang o yun na po yung lahat ng ricado bago po natin takpan, pakuluan at hayaang lumambot yung ating karning baka. Kung meron po kayong pressure cooker, gamitin nyo na 20 minuto lang ayos na. O siya, tignan po natin kung malambot na. Kadalasan talaga nauubusan ng tubig kapag ka matagal yung pinalalambot kaya kinakailangan may nakaantabay kayong tubig just in case na matigas pa. Pero sa pakiwari ko po atong pinalalambot natin, ayos na po sa akin to hahalu-haluin natin sandali at na magkasama-sama yung ricado. Pagkatapos po eto na. Isunod na po natin ang carrots. Haluin natin ng konti, tapos takpan po natin at hayaan nating malutulutot lumambot-lambot itong ating carrots. Mga 1 minuto lang ayos na. Pagkatapos po ng carrots, isunod na po natin itong 1 latang kabute. Tinanggal ko na po yung tubig, sinala ko na. Pagkatapos lagyan na po natin ng broccoli. Ilang piraso ng broccoli, hindi ko na po isasama lahat. At tapos ating siling pula. Maglagay po tayo ng 2 kutsarang butter para po silky yung ating sarsa at masarap at malinamnam. Haluin po natin sandali yan. Pagkatapos po takpan natin at hayaan nating maluto-luto yung ating gulay. Mga 1 minuto, 2 minuto, ayos na po. Nakikita nyo naman, berdeng-berde pa yung broccoli. Huwag nyo pong lulutuin na matindi. Patayin nyo na po yung apoy at ayos na po ito. Isang kahilingan na naman ng kaibigan natin ang natupad at binahagi ko sa inyo. Ito po ang estilo ko ng pagluluto ng beef salpikaw. Nilagyan ko nga lang po ng konting gulay. Alam nyo naman ako, laging may kasamang gulay ang mga ulam na niluluto ko. Masarap po ito. Sana'y maibigan nyo.